Si Maria, 7 months pregnant, office worker, 25,000 pesos ang salary niya. Lunch break, kasama niya yung office mate niya. Maria, alam mo ba na may 70,000 ka sa SSS? Si Maria, napatigil. Ha? 70,000 pesos? Saan? Paano? Office mate, maternity benefit. Automatic yan pag nanganak ka. Libre, hindi utang. Maria, shocked. Bakit hindi ko alam? Well, 90% ng pregnant women sa Pilipinas hindi alam. Today, alamin natin. Yan yung biggest benefit na hindi alam ng karamihan. Ready? Let's go! SSS Maternity Benefit. Ano ba ito? Cash benefit yan ng SSS para sa mga pregnant members. 100% ng salary mo for 105 days. One-time payment, tax-free, hindi utang. Magkano naman ang makukuha mo? Depende sa salary mo. Tingnan natin. Kung ang salary mo ay 20,000 pesos per month, ang maternity benefit mo is 70,000 pesos. Kung ang salary mo ay 25,000, 87,500 pesos ang makukuha mo. Or kung ang salary mo ay 30,000, 105,000 pesos ang makukuha mo. Maximum, 35,000 pesos salary bracket, 122,500 pesos ang makukuha mo. Wait, may pa-bonus pa. Solo parent ka? May solo parent ID ka? Plus 15 days additional yan. Instead of 105 days, 120 days ka. Ibig sabihin, instead of 70,000 pesos, 80,000 pesos ka. Instead of 105,000 pesos, 120,000 pesos ang makukuha mo. Maximum, para sa solo parent, 140,000 pesos ang makukuha mo. Yes, 140,000 pesos. Hindi typo yan. Malaki yan ha? Pambili ng lahat ng kailangan ng baby mo. Pangyaya ng helper, pang-rest mo for 3 months without worry. Pero bakit hindi alam ng karamihan? Kasi SSS hindi nagpro-promote ng ganitong benefits. Akala ng tao, SSS equals pension lang pag matanda o kaya loan. Yun lang. Hindi nila alam may ganito pala. May safety net pala pag nanganak. Question lang, qualified ka ba? Para makakuha ng SSS maternity benefit, 3 requirements lang. Requirement number 1, at least 3 monthly SSS contributions within the last 12 months before delivery. Ibig sabihin, kung nanganak ka ngayong February 2026, dapat may at least 3 contributions ka from February 2025 to January 2026. Yun lang. Hindi kailangan consecutive. Basta 3 months within that period, okay ka. Requirement number 2. SSS member ka. Employed? Pwede. Self-employed? Pwede rin. Voluntary? Pwede. OFW? Pwede. Non-working spouse? Pwede rin. Lahat ng uri ng SSS member pwede mag-claim as long as may contributions ka. Requirement number 3, file after giving birth. Hindi pwede before. Kailangan may birth certificate na kasi yun yung proof mo na nanganak ka na. Yun lang, 3 requirements. Simple lang. Wait, maraming nagtatanong, paano kung unemployed ako pero buntis? May special cases yan. Pwede ka mag-voluntary member sa SSS. Minimum 570 pesos per month lang ang contribution, tapos pwede ka nang mag-claim after. May iba pang tanong? I-comment mo, sasagutin natin lahat. Pero wait, alam mo ba na may mga tricks para ma-maximize mo yan? Alamin natin. 4 tricks para lumapad yung benefit mo. Listen carefully. Trick number 1. Increase your monthly salary credit before pregnancy. Ito yung ginagawa ng mga matatalino. Example, ikaw voluntary member or self-employed. You declare 20,000 pesos salary credit. Maternity benefit mo, 70,000 pesos.
Pero what if 6 months before ka mabuntis, nag-declare ka ng 30,000 pesos salary credit instead? Maternity benefit mo, 105,000 pesos. Difference? Plus 35,000 pesos. Malaki yan ah! Kailangan mo lang i-adjust yung declaration mo 6 months before the semester of delivery. Kasi yung computation, based sa 6 highest months sa 12-month period before delivery. Strategic lang. Legal yan. Allowed yan ng SSS. Trick number 2. Get your solo parent ID before delivery. Solo parent ka? Or alam mo na magiging solo parent ka? Kumuha ka ng solo parent ID sa barangay mo before manganak. Kasi pag may solo parent ID ka, plus 15 days yan sa benefit mo. From 105 days to 120 days. 70,000 pesos becomes 80,000 pesos. 105,000 pesos becomes 120,000 pesos. Plus 10,000 to 15,000 pesos yan. Malaki rin yan. Dapat valid yung solo parent ID for 1 year. So, timing lang. Kuhanin mo a few months before delivery. Tapos, pag nanganak ka, valid ba? Qualified ka. Trick number 3. Every pregnancy, pwede kang mag-claim. Walang limit yan. First baby, i-claim mo. Second baby, i-claim mo ulit. Third baby, i-claim mo ulit. 70,000 pesos times 3 babies equals 210,000 pesos lifetime benefit. Plus 13th month pay pa yan from employer. Plus PhilHealth. Maganda yan for family planning. Alam mo na may support ka every pregnancy. Trick number 4. Housewife? Pwede kang mag-voluntary SSS member. Maraming housewife akala hindi sila pwede kasi wala naman silang work eh. Mali! Pwede kang mag-register as voluntary SSS member. Minimum 570 pesos per month contribution lang. Tapos pag nabuntis ka, pwede kang mag-claim ng maternity benefit. 570 pesos times 12 months equals 6,840 pesos total contribution for 1 year. Benefit mo, 70,000 pesos or more. Return on investment, more than 10 times. Sulit na sulit yan. Yan, 4 tricks. Ginagamit ng mga may alam. Now, alam mo na rin. Pero wait, paano mo kukunin yung pera? 3 steps lang. Step number 1. File online sa my.sss after giving birth. Employed ka? Employer mo ang magfa-file. Employer mo mag-a-advance ng bayad sa'yo within 30 days. SSS reimburses employer later. Self-employed, voluntary, OFW, housewife, ikaw ang magfa-file directly sa my.sss portal. Step number 2. Upload birth certificate. Yung birth certificate ng baby mo from local civil registrar or from PSA kung more than 6 months na. Solo parent? Upload mo din yung solo parent ID mo. Yun lang ang required documents. Step number 3. Wait for approval. Processing time? 7 to 20 working days usually. Mabilis na yan ngayon, 2026. Streamlined na. Pag approved ka na, i-credit yan directly sa bank account mo, or GCash, or UMID card, or Union Bank account mo. One-time lump sum payment, hindi monthly. Sabay-sabay, isang bagsakan lang. Total time from birth to pera sa account? 2 to 4 weeks average kung complete ang documents mo. Yan lang, 3 steps. File online, upload docs, wait, pera na. Walang office visit, walang pila, walang hassle. Online na lang lahat. Simple, di ba? Now, balik tayo kay Maria. Si Maria, after ng usap nila ng office mate niya, nag-research siya. Nag-check siya ng SSS contributions niya. Merong 24 months na yung contributions niya. Qualified. Nag-apply siya ng solo parent ID sa barangay. Approved after 1 week. 2 months later, nanganak siya. Baby girl. Healthy. 1 week after, nag-file siya ng maternity benefit sa my.sss.
upload ng birth certificate, upload ng solo parent ID. 2 weeks later, may text message. Your SSS maternity benefit has been approved. Chinek niya sa GCash niya. 80,000 pesos. Boom! Andun na. Ginamit niya for what? Baby essentials. Diapers, milk, clothes, crib, helper for 2 months para may tutulong sa kanya. Groceries, bills, rest and recovery without financial stress. 3 months later, bumalik na siya sa work. Fully rested, fully paid leave. Baby well taken care of. Worth it? Sobra. Kaya ikaw, buntis ka? Pregnant ka ngayon? Or magiging pregnant ka soon? Or may kakilala kang buntis? Ito ang gawin mo. Number 1, check mo yung SSS contributions mo ngayon. Kulang? Maghulog ka agad. Basta at least 3 months before delivery, dapat may contributions ka. Number 2, voluntary member ka or self-employed? I-consider mong mag-increase ng salary credit mo 6 months before pregnancy para mas malaki yung benefit mo. Number 3, solo parent ka? Kumuha ka ng solo parent ID ngayon pa lang para pag nanganak ka, ready na. Number 4, share mo itong video sa mga buntis mong kaibigan, kapatid mo, office mate mo, para alam din nila. Yung 70,000 to 140,000 pesos, hindi biro yan. Malaking tulong yan. Sayang yan kung hindi mo kukunin. Now, tanong ko lang, naka-claim ka na ba? Or buntis ka ngayon at magki-claim ka? Or may tanong ka about sa process? I-comment mo below. Sasagutin natin lahat. At mag-subscribe ka para sa more SSS benefits na hindi alam ng karamihan. May susunod pa yan. Yun lang. Ingat kayo. Congratulations sa lahat ng soon-to-be moms at sa lahat ng mga bagong nanay. You deserve this benefit. Hanggang sa next video, ito si Ate Karen. Bye for now!